Aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joakim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Juda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin ko sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ng templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman at siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit sa marami sa bundok kong taglay, daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin ako ay mapatay, ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami, sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin ako'y dadalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Biyernes na naman, no? Alam nyo, ang salita ay napakahalaga. Ito'y nagbibigay sa atin ng karunungan tungkol sa ating sarili. Kung sino tayo. Yung dapat pagkilanlan kung ano ba tayo at para saan ang ating buhay. At ganun din, very crucial, ang pagkilala natin kung sino ang Diyos para sa atin na nagpakilala bilang tao at ito ay ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo, ang dignidad ng tao ay hindi nakabase kung saan siya nakatira, saan siya pinanganak, o pinanggalingang pamilya, ano yung kanyang trabaho, magkano ang kanyang sweldo, kundi kung sino at ano ang kanyang katotohanan.
sino ba siya talaga? Ang tao ay mas sigit, no? Pa sa kanyang pagiging nilalang lamang kung tutusin. Kung titignan natin yung aklat ng Henesis, ay pinakita sa atin ang fundamental na katotohanan tungkol sa tao mula pa sa simula. Sabi doon, nilikha siya ng Diyos, lalaki at babae sa kanyang wangis. Bawat isa sa atin, mga manggagawa, ay totoong larawan ng Diyos sa mundo na dapat itrato hindi lamang na may respeto, kundi pagpitagan. Si Jesus ay nagturo sa sinagoga sa sarili niyang bayan at tinakwil. Ito ay nangyari sa Nazaret, ang lugar na kung saan nakita natin ang pananampalataya, kung saan si Maria ay tumugon ng pagsang-ayon sa salita ng Diyos. Sabi niya, ako ay abang lingkod ng Panginoon, mangyari nawa ayon sa sinabi mo. Hindi nakagawa ng mga himala dito dahil hindi naniwala at nagbukas sa kanyang mga gawa ang taga roon. Tinignan nila ang ama ni Jesus na si Jose ayon sa kanyang simpleng kalagayan bilang manggagawang karpintero lamang, mahirap na tao. Ganon din si Jesus na kanyang anak. Lalo pat tumigil siyang maghanap buhay, no? Si Jesus nang magsimula siyang magpahayag ng paghahari ng Diyos, no? Kumbaga, makikita natin wala naman siyang kinikita, wala siyang kabuhayan, no? Hindi matatag ang kanyang buhay. Mga taga Nazaret, gamit ang kanilang pamantayan, katulad ng mga tao din sa ngayon, tinignan ang kahalagan ni Jesus sa kanyang pamilya at lugar sa lipunan. Kahit nagpamalas siya ng kakaibang karunungan at paggawa ng himala, ay di nagpabago ng kanilang mababang pagtingin sa kanya. Iniligay nila si Jesus sa kahon. Siya ay karpintero din, no? Katulad ng kanyang ama. Kamag-anak niya si ganito, si ganoon. Taga Nazaret lamang. Para nilang sinabi na, kilala namin yan. Alam na namin ang lahat o ang dapat malaman tungkol sa kanya. Alam niyo, nung ako'y bagong pari pa lamang din, no, pinagsalita ako sa isang event, no. Hiningan ako ng, sabi, CV, no, yung curriculum vitae, no, pagpapakilala. No. Hindi ko alam na mahalaga yon. Tapos kaya nga, nung sinubmit ko doon sa event coordinator, sabi niya, si Father naman parang nagbigay ng resume, parang papasok sa eskwela at ang binago ko. Sabi ko, mahalaga ba yan? O, mahalaga yan para sa mga tao. Kumbaga doon sa event na yon, no, yan yung appetizer para makinig sila sa iyo. Mahalaga kung sino ka, ano yung naabot mo. Ganon din ang nangyari kay Jeremias nang sinunod niya ang utos ni Yahweh na magpahayag sa kanyang bayan. At hindi ito madali, siya'y bata lamang. Alam niya na may kokontra sa kanya bago pa siya magsimula. Hindi niya dapat bawasan kung ano yung dapat niyang sabihin, no? Hindi niya ito palalabnawin para lang paboran siya ng mga makikinig sa kanya. Hindi. Kung ano yung binilin sa kanya, ito ang kanyang pahayag. Kaya nga, gaya ng inaasahan, ang reaksyon ng tao ay pagbabanta sa kanyang buhay. No? Ninais sila na patayin itong si Jeremias. Mga mismong mga kababayan at marahil ang iba ay kaibigan o kamag-anak pa niya. Ang katotohanan, si Jesus ay hindi lang anak ng karpintero. Na karpintero din katulad ng kanyang ama na si Jose. Totoo na siya din ay anak ni Maria, pero siya din ay anak ng Diyos. Hindi natin alam kung magaling na karpintero si Jesus, kung may kalidad ba ang kanyang mga ginawa. May mas mahalaga pa dito. Ang makilala kung sino ba siya talaga. Ang tunay na pagkilanlan kung sino si Jesus, kung sino ang Diyos para sa atin. Masigit tayo kaysa kung ano
ang trabaho natin, kung saan tayo pinanganak, itsura, anuman ang ating nagawa. Tayo ay dakilang likha ng Diyos. Nakikibahagi sa paglikha ng Diyos. Nilikha ayon sa kanyang wangis. Higit pa dito, tayo ngayon ay naging anak din ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo'y kanyang katawan at ito ang simbahan na namamalas na sakramento ng kaligtasan, presensya ng Diyos sa sanlibutan ng kanyang pagliligtas. Tinitignan tayo ng Diyos at tinuturing bilang kanyang mga anak at nakikibahagi sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Maraming salamat po muli sa inyo at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, gawin mo ang aming puso na malinis sa pagkainggit at malayang kilalanin ang mga tagapagsalita, mga pinapadala mo upang masumpungan ang iyong pagliligtas, mga tagapaghatid ng iyong mabuting balita. Kami din bilang iyong simbahan ay magpahayag ng iyong salita na may katapangan at pananalig isabuhay ito. Ang lahat na ito iniling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.